Okay, magandang hapon mga kasiman. Once again, I am your Kasiman 81 at ako ang magtuturo sa inyo ngayon sa ating day 7 no, ng ating tutorial sa ating ECDIS JRC type model 9201. Okay, let's start. So, doon tayo sa mga natitira pang mga mode, no? Menu ng ating ECDIS. So, siguro ngayon ating topic ay itong orientation mode, no? Itong mga mode ng ating ECDIS and then itong motion mode, no? Okay, so let's start, no? Ito tayo sa orientation mode, no? So sa orientation mode ng ating ECDIS, meron tayong I think 5 orientation mode. Okay, so yung north up mode, head up mode, waypoint up mode, course up mode, and then yung course up angle setting, no? Okay, so ngayon ay ang ating mode, orientation mode ay naka north up, no? Ating course ay 281. So ang ating vessel ay naka-heading sa 281 kahit na siya ay naka north up mode, orientation mode, no? Okay, next, so i-select naman natin yung next, no, yung head up. Okay, so yan. So anong nangyari sa ating ECDIS, no? Nag-head up siya, no? Yung heading niya, no, yung ating dala na course is 281, naka-up siya. Para siyang naka-true north, no? Naka-true north siya. Pero ang tinatakbo niya, ang heading ng ating vessel is yung ating course 281, no? Kahit naka-true north siya, pero ang tinatakbo niya is yung heading pa rin. Okay? Next, sa ating pangatlo ay yung waypoint up, no? So waypoint up, hindi naman siya nabago, no? So ibig nang sabihin, yung ating vessel ay naka-heading to the next waypoint. So ito yung waypoint natin. Waypoint next is waypoint 20. So the heading is also 281. So at waypoint 19, and then the vessel heading to waypoint 20. So that is the waypoint setup orientation mode ng ating ECDIS. Next, course up, no? Yan. Si course up parang head up din, no? Kasi course naman yung dinadala niya, no? Ang course natin is 281. So the vessel heading of course 281. But naka true north ang setting. Pero heading niya is 281. Okay? Next. Course up angle setting, yun, no? Si course up angle setting, yan, ito siya, ito yung barko natin. Pag ginalaw natin itong, bigay natin sa 065, okay? So ayan yung 065 niya, no? Ayan yung course up angle setting. So you have to decide what angle do you want para sa orientation mode ng ating vessel. Okay? Next. Siguro tapos na atin sa orientation mode, no? And next natin yung ating motion, no? Motion mode. Lagyan muna natin ito sa ating north up. Yan. Para ibalik natin ang ating barko sa position. Okay, dito tayo sa ating motion mode ng ating ECDIS, no? Ang motion mode po ng ating ECDIS ay yan, para maganda, no? Meron po tayong tatlong motion mode, no? Yan ay yung true, relative, and free. So let's start to true motion, no? So kapag true motion, makikita niyo si vessel, siya yung gumagalaw. What I mean is siya yung nagmo-move, no? Siya yung nagmo-move, no? Tapos yung other target, yung sa surroundings, including the chart, is stationary, no? Siya ang nagmo-move, no? Sa true motion. Next, ano naman natin sa relative motion? Yan. Pag relative motion naman, kabaligtaran siya ng true, no? Steady lang si vessel, no? Ang gumagalaw itong mga relative niya. Kita mo to? Ito, including the chart, no? Yan, siya yung gumagalaw. But the vessel itself is stay, no? Naka-steady lang siya. Okay? Tama, umuusad tong mga relatives niya. So, relative motion. Ibig sabihin, yung mga relatives or yung mga targets, including the chart, yung mga gumagalaw. Okay? Next.
yung ating pre. Sa pre-motion display, I think pares sila, no? Gumagalaw ang targets, relatives, and gumagalaw ang bezel itself, no? Yan. So, ang pinipili ko dito ay relative motion, no? Kasi sa relative motion, hindi na ako magse-set ng ano pa, ng iba pang, yan. Kapag nakaganyan lang siya, relative ang gumagalaw, so naka-steady lang si bezel dito sa kanyang posisyon na yan, no? Pero umuusad yung kanyang mga itong chart saka yung mga target na nakapaligid, no? So yan, para hindi na kabisa kasi pag true motion, gumaganyan yan, no? Pero bumabalik din naman sa dati pagka pre-motion din, ganun. Mabalik siya. But what I mean is kapag ganyan, hindi ko na makita yung mga targets sa forward, so it's better to relative yan. Pag ganyan, nakaganyan na siya sa true motion, sa pre-motion, kapag kinik natin tong relative, babalik siya doon sa ano niya, dito. Yan. Pag relative motion, andyan lang siya, no? Hanggang matapos ang watch mo, nandyan lang siya. Kasi ang gumagalaw is yung ating, ang mga nasa paligid mo, including the chart, no? Okay, next. Yung scale, no? Scale, no? Ito yung original scale ng ECDIS natin. Pag kinlik mo yan, ito siya, no? Yan, yan. So, 1 is to 3,500,000 yung scale niya. But dito, pwede rin naman natin i-select, no? I-click lang natin tong down arrow. Yan. So, bibigyan ka na ng mga scale ni ECDIS kung saan. So, ang gusto ko is itong 1 is to 40,000. Yan. So, yan. Kita ko si Barco, kita ko si Ruth. We are done to scale, no? So, meron din dito na zoom in and zoom out, no? So, zoom in, zoom out, pagka kindik mo tong in, ayan po yung nangyayari kay ECDIS, no? Lumalaki siya, no? Pag kindik mo naman po yung zoom out, syempre, iliit siya, opposite. Ayan. And then, pwede rin naman natin galawin ito kung gusto mo mabilisan. Yan. Yan. Pwede nating up and down yan. O, yun. I-up and down. Okay? Next, itong zoom, no? Itong zoom. Itong zoom. Okay, dito sa zoom, may nakita ako dito ang target, no? May nakita ako dito obstruction, not target. So, obstruction. Yan, liitin natin sa obstruction. Ito. Itong si obstruction, no? Liitan natin. Okay, yung function nitong si zoom, pag kindik natin, okay, yan. So, yung cursor natin, ang mangyayari is magiging zoom, no? Kapag nag-zoom siya, puntahan lang natin yung gusto nating lakihan, no? Yung obstruction, ito, obstruction na gusto nating makita. So, right-click mo lang, tapos i-drag mo siya o hilahin mo siya dun sa object, dun sa obstruction na gusto mong makita. Ayan, kung enough na sa'yo yung square na yan, pwede mo nang i-click. Left-click. Yun. Yan yung zoom, no? I-zoom niya lang yung particular area na gusto mo. Yan. Okay? Next. Dik mo to, ang ano niya, yung display configuration will be changed, no? Kung tinatanong lang niya kung do you want to set to default, no? So, kung gusto mo i-set sa default niya, okay, you can set, no? But this time, hindi ko muna siya i-set, okay? Ika-cancel ko lang siya. It's up to you if you want to set in a default zone. Okay, next. So, balikan natin si info monitoring, no? This time, mga kasiman, meron na akong target, meron na akong kapitbahay, no? So, okay, para makita natin itong si mga info monitoring na to, itong mga to, yung target info, target list, yung AIS detail, AIS list, kailangan, ang gawin natin muna ay i-acquire natin yung mga target, no? So, we have to acquire all the targets na meron tayo sa ECDIS, yan. I-acquire natin din. After na ma-acquire natin yung mga target, ang gagawin naman natin, punta tayo doon sa, yan, after ma-acquire natin yung mga target, punta na tayo doon sa ating info monitoring, no? At least may target na tayo, no? So, sa info monitoring, we have to click this last, no? So, yun. Gusto natin AIS list, no? Kasi meron siya mga names, so click lang natin yan, AIS list. And then, bibigyan kanya na nito, ni AIS list. Ayan. So, pag nilagay natin yan,
ito yung mga target natin. So 1, 2, 6 na target, no? Yung iba nagmi-missing na. Andiyan na rin yung kanilang mga information, no? You have to click lang itong left arrow. Yan. So andyan yung course niya, SOG niya. Ayan yung name po ng ating mga target, no? And then pati call sign, MMSI number, yung bearing, range. Yan. So yan po yung position, latitude and longitude. Status, active po siya, and source is direct. No? So bibigyan niya tayo ng information, no? Kung meron tayong mga target. Iyan po yung sa page selection na i-monitor ng ating ECDIS. Okay mga kasiman, so sana may natutunan kayo this time, no? Okay, hindi na lang ang mga monitor display ng ating ECDIS at matatapos na natin to in the following days. So, okay mga kasiman, that's all for today. Again, this is your Kasiman 81. Bye-bye!